We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, naitala sa kasagsagan ng amihan season sa Dagupan City ang 44 degrees Celsius na heat index. Kaugnay niyan, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat bare months pa lang, ayon sa Pag-asa, asahan daw ang mas mainit na temperatura hanggang sa mga susunod na araw. Naitala kahapon, November 6, ang pinakamataas na heat index sa kasagsagan ng amihan season sa Dagupan City. Bukod sa Dagupan, naitala rin ang 43 degrees Celsius sa Baler at 42 degrees Celsius sa Clark. Hindi raw ito pangkaraniwan ayon sa Pag-asa. Dapat daw kasi nasa 38 hanggang 40 degrees Celsius lang ang heat index sa ganitong mga panahon. Pero dahil sa paglakas ng nararanasang El Nino phenomenon, tumataas din ang nararanasang heat index. Ang pinaka-peak nito ay November. October-November. Asahan natin, lalo ngayon na medyo pumapasok yung easterly po natin, yung malinsangan sa karagatan natin. Mula sa 44 degrees Celsius, asahan pa raw na tataas ang maranasang init factor sa mga susunod na araw kahit pabahagyang lumakas ang amihan. Pinaghahandaan na ito ng Schools Division Office sa Dagupan City. Dahil sa maalinsangang panahon, nagpapatupad ngayon ng no curtain policy sa mga silid-aralan, gaya na lamang sa Bunuan Bukig Elementary School. We see to it na yung mga windows are opened, then yung mga curtains namin, usually valance curtains. Tapos, we minimize the cabinets na nasa rooms para mas yung daan ng hangin ay maluwag. Tiniyak ng Division Office na maayos ang bentilasyon sa iba pang mga paaralan. Chris, sa monitoring ng Pag-asa, ngayong araw ay naitala ang 41 degrees Celsius na heat index. Mas mataas pa rin yung heat index na naitala kahapon na nasa 44 degrees Celsius. Samantala, Chris, asahan daw ang mas malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil na rin sa umiiral na easterlies. Sa ngayon, mahinang epekto ng amihan. Samantala, possible naman ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Ifugao at maging sa probinsya ng La Union. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang deboto apektado sa pagkawala ng kampana ng Maasin West Chapel sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Ang tunog ng kampana ang hudyat sa mga deboto sa pag-uumpisa ng misa sa Maasin West Chapel sa Mangaldan, Pangasinan. Higit isang linggo na matapos nakawin ang kampana sa Maasin West Chapel, naging malaki na umano ang epekto nito sa ilang deboto. Tulad na lamang ng 67 anyos na si Floro Doria Sr. Magnunubina kami dyan. Yun, ganun din yun. Yung parang tumatawag ng taong aatin sa mga activities dyan sa loob ng chapel. Dahil sa kawalan ng kampana, ilang beses na umano siyang hindi nakadalo sa misa. 3 beses akong di naka-attend dahil nagdarasal pala sila dyan. Hindi ko alam kasi wala yung kalimbang. Saka ko malaman kung halimbawa pupunta ako dyan. Hiling ng mga deboto na maibalik na ang antigong kampana na bahagi na ng kanilang matibay na pananampalataya. Malaki ang napikto sa amin kasi unang-una, simple nakagis na namin lahat yun, mga tao dito na yun talaga sentimental value na sa amin yun. Kasi matagal na yun. Tumanggi nang humarap sa kamera ang PNP, ngunit patuloy daw ang kanilang koordinasyon sa mga antique shop
upang mahanap ang nawawalang kampana. Patuloy rin ang kanilang investigasyon sa insidente. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Paaralan sa San Juan, Ilocos Sur, nilooban ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Nakaalerto si Ivy Hernando. Lunes nang mapansin ng pamunuan ng eskwelahan ang mga nasirang kabinet at padlak ng mga lamesa sa loob ng opisina at silid-aralan ng Don F. Kilala Elementary School sa Barangay Baliw, San Juan, Ilocos Sur. Pagkatapos doon, tignan ko nga doon sa CR kako. Kasi iba na yung naisip ko. So, tinignan ko yung CR sa yung sliding window. Nakita ko wala na talaga yung takip. Sa labas, isang upuan ang iniwan na pinaniniwala ang ginamit bilang tungtungan ng mga kawatan. May mga bakas din ng putik sa dingding at sahig. Habang nag-iimbestiga ang PNP, dito natagpuan ang martilyo at kutsilyo na ginamit ng kawatan. Ang martilyo raw ay personal na gamit ng isang guro sa grade 3 na pinaniniwala ang unang pinasok ng kawatan. Pinasok ang principal's office, tinangay ang 4 na tablet, kinuha rin ang mga susi at binuksan ang iba pang classrooms. Ito po ginagamit ng mga estudyante namin kapag ang lesson nila ay sa ICT. Yun ginagamit po nila. Tinangay rin ang ilang toiletries sa ilang classroom at mga pagkain at inumin sa loob ng school canteen. Kasi maliit lang po yung butas na dinaanan nila doon sa school. Siguro ma'am, taga ron din sa area yung ma'am kasi alam nila yung dinaanan nila yung pag-akyat nila sa bako doon sa may mga halamanan. Nahuli ng pulisya ang 3 sospek, kabilang ang isang minor de edad, matapos tukuyin ng isang saksi. Narecover din ang 4 na tablet. Naharap sa kaso ang 2 habang ite-turn over sa DSWD ang minor de edad. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Isinasagawa na ang malawakang pamamahagi ng honorarium sa mga nagsilbi sa eleksyon sa Dagupan City. Narito ang report. Natanggap na ni Teacher John Paul ang kanyang honorarium sa pagsisilbi bilang poll worker sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan election sa Dagupan City. Malaking tulong po, especially po, madadagdagan ko po yung mga tuition po like sa school po, mga bayarin po sa school po. Sinimulan na ng COMELEC ang distribution ng honorarium sa mga nagsilbi sa eleksyon. Inuna ang mga nasa island barangay. Kung dati, nagtutungo sila sa tanggapan ng COMELEC para personal na kunin ang honorarium. Ngayon, mismo ang COMELEC na ang nagpupunta sa mga paaralan para personal na iabot sa mga guro ang kanilang honorarium. Small token of appreciation and gratitude doon sa serbisyo at sakripisyo na ipinakita ng ating mga teachers na nag-serve during the barangay and SK elections. Samantala, 1 linggo matapos ang eleksyon, naisa pinala ng COMELEC ang voter turnout. Sa record ng COMELEC Dagupan City, naitala ang mataas na voter turnout sa katatapos na BSKE. Nasa po tayo, 79.88% yung voters turnout ratio. Nasa 113,000 mahigit yung bumoto. Malaking bagay raw ang long holiday. Marami kasing botanteng nakauwi para bumoto. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, ikinakasa na ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng Puto Festival 2023 sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Sinisimulan na ang pagkakabit ng Christmas lights sa mga pangunahing kalsada sa Calasiao, Pangasinan habang papalapit ang Pasko. Simple pero makabuluhan umano ang tema. Mahirap tapatan yung previous. Si Mayor Maya talagang bongga yun. Tayo kung ano yung kaya natin na maibigay. Yun lang yung ipapakita natin na sana ma-appreciate. Sa ngayon, sinimulan na ring ilatag ang mga aktibidad para sa nalalapit na Puto Festival na ipagdiriwang sa unang linggo ng Disyembre. Tampok pa rin ang 101 Ways to Serve Puto at Puto Mosaic kung saan nakilala ang bayan matapos itong mapasama sa Guinness Book of World Records. Marami rin daw dapat abangan. And merong hip-hop dance and meron tayong ginawang Battle of the Bands. Umaasa ang mga puto vendor na muling sisigla ang kita kasabay ng mga aktibidad lalo pat matumal umano ang bentahan ngayon kaya sapat na supply lamang ang inihahanda ng mga tendera. Sana po ma'am. Oo ma'am, para makabawi rin kami.
Kasi ma'am, nung mga nakaraang buwan, medyo matumal lang benta. Wala pa namang paggalaw sa presyo ng puto na naglalaro ng 110 hanggang 130 pesos per kilo. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Buhay na buhay pa rin ang tradisyonal na paggawa ng pop rice at popcorn sa Pasukin, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Kilala ang busi o pop rice bilang merienda, panghimagas, maging almusal mula pa sa kabataan ng ating mga lolo't lola. Sa Pasukin, Ilocos Norte, buhay na buhay pa rin ang pagbubusi, lalo na tuwing Burr months. Taong 1960, ginagamit na raw ang tradisyonal na pagbusian nila Tatay Benny, isang sinaunang kagamitan sa pagluluto ng pop rice at popcorn. Ipinamana pa ng mga magulang ni Tatay Benny ang pagbusian, kaya mahalaga raw ito sa kanya. Siyempre ma'am, may sentimental value sa to. Kaya nandyan lang yan, hindi namin ibebenta o ano. Hindi maganda para makita naman yung mga kabataan ngayon na mayroon pa ng ganito. Mamanain din yung mga anak ko para for generation nandito pa rin to. This is very, very nostalgic for me. Okay, this is something that brings back a lot of memories, if you will. And it's wonderful to see that it's still happening, that they're still doing that. Matrabaho raw ito at kailangan ng malakas na puwersa sa pagpapaikot ng pagbusian. Kaya't ang mga lalaki ang mano-manong nag-iikot ng mismong kagamitan. Habang ang mga babae naman ang nagtitimpla at naghuhulma para sa finished product nito. Isinuruan kami ng mga mas nakakatanda sa amin, mga auntie namin. Nung bata pa kami ma'am, pag naririnig na namin pumutok yung pabusi, nagtatakbuhan kami, tas pinupulot namin yung mga tumatalsik na pop rice or popcorn. Tunay ngang mayaman sa tradisyon at kultura ang mga Ilocano, kaya tulad ni Tatay Benny, maraming mga nakatatanda ang nais buhayin ng mga ito para sa susunod pang henerasyon. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ilang kabataan sa Bangaldan, Pangasinan nakuhanan ng video habang naglalaro ng boga. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa video ang paglalaro ng boga ng ilang grupo ng kabataan sa bahagi ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Perwisyo umano ang hatid sa mga residente ang ingay ng boga. Perwisyo sa amin. Kasi nga, tuwing magpapatulog kami ng apo namin, tapos bigla-biglang may nagpaputok ng boga na yan. O di siyempre, magigising yung alaga namin. O di istorbo na naman sa trabaho namin yon. Maging ang 78 anyos na si Alfredo De Vera na nasisira ang kanyang taniman ng puno ng saging dahil sa paglalaro ng boga ng ilang kabataan. Kadalasan umano naglalaro ng boga ang ilang kabataan tuwing tanghali at hapon. Yung saging yung binubuga, kaya magalit ako kasi nasisira eh. Minsan, pag nandyan ako, tatapo sila. Ayon sa PNP, patuloy ang kanilang pag-iikot sa mga barangay upang sawayin ang mga kabataan na gumagamit ng boga. Yun yung isang minumonitor natin ngayon, lalo na at papalapit yung ating celebration ng Pasko. Yan ang isang yung iwas paputok natin na kampanya ng ating kapulisan. Wala sana mabiktima dito sa bayan ng Mangaldan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Naiuwi na sa Pampanga ang mga abo ng napaslang na OFW sa Israel na si Grace Cabrera. Narito ang report. Malinaw pa sa alaala ni Mang Domingo ang huling pag-uusap nila ng kanyang asawang si Grace bago sila salakayin sa kalagitnaan ng gulo sa pagitan ng mga militanteng grupong Hamas at Israel. Ayon kay Mang Domingo, tagos pa rin sa puso ang huling alaala niya sa kanyang asawa. Sobrang sakit po ma'am. Hindi ko po ma-explain kung gaano kasakit dahil hindi po namin alam kung paano siya
na napatay o kung saan man siya natagpuan. Ika-4 si Grace sa mga Pilipinong nasawi sa kaguluhan sa Israel. Pasado 3:00 kahapon, nagdumating sa Ninoy Aquino International Airport ang kapatid niyang si Mary June Prodigo, isa ring caregiver sa Israel. Dala niya ang mga abo ni Grace. Itinurn over ang urn ni Grace sa kanyang asawa, ina at iba pang kaanak. Bakas ang sakit sa mukha ng mga kaanak ni Grace sa paghawak ng kanyang abo. Alam po kasi si Ate Grace saan siya yun dahil talagang pangarap na makapunta ng Israel, makatungtong sa Holy Land. Iniuwi sa Pampanga ang abo ni Grace at nakaburol ngayon sa isang memorial park malapit sa tahanang naipundar nilang mag-asawa sa bayan ng Apalit. Siyempre nasaktan ka kasi nawala yung anak mo. Parang hindi ko lubos maisip ko ba't nangyari sa mga anak ko yung ganyan. Mahigit 4 na taong nanilbihan bilang caregiver si Grace sa Israel para masuportahan ang kanyang pamilya at kamag-anak. Ito lang ang tatandaan mo, Han, sa ikabuturan ng aking puso buhay ka pa rin. Hindi ka mamamatay sa aking isipan. I love you, Han. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sugatan naman ng 55 anyos na lalaki matapos na pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa Calasiao, Pangasinan. Ang detalye tutukan sa report. Sugatan ng 55 anyos na si Freddy Espinoza matapos umanong pagtatagain ng kapitbahay na si Cesar Maynigo ng Barangay Sungkoy, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, katana ang ginamit ng sospek. Nagtamo po ang biktima natin ng sugat sa kaliwang kamay at paa po niya. Dinala sa paggamutan ng biktima. Nasa kustodiya ng pulisya ang sospek. Hindi na na-recover ang katana na ginamit sa krimen. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Pero ayon sa PNP, may dati ng alita ng anak ng sospek at biktima. Bago pa nangyari ang pananaga, nagsumbong umano ang anak ng sospek sa kanya, kaugnay sa mga masasakit na salitang natatanggap mula sa biktima. Ang nakainom po ito yung biktima. Nagkaroon po sila ng argumento regarding po sa matagal po ng bitwaan. Pinuntahan ng news team ang kaanak ng biktima pero hindi na rin sila nagbigay pa ng pahayag. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Nakapagtala ng back-to-back wins ang Perpetual Altas sa pagpapatuloy ng second round ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Ito matapos talunin ng Altas ang Arellano Chiefs sa score na 81-74. Sa first half pa lang, dominante ng Altas upang maiposte ang 12-point lead patungo sa first half. Bumida sa laro si Cyrus Nitura na nagtala ng double-double performance. Kumamada si Nitura ng 13 points at humugot pa ng 10 rebounds sa panalo ng Altas. Naglalakihang Belen sa Tarlac sumasalamin sa pagkakaisa at pagiging malikain ng mga Tarlakenyo. Silipin sa report. Nagningning ang makukulay at naglalakihang Palamuti at Belen sa taunang Belenismo sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines. Mula sa disenyo hanggang sa ilaw, picture perfect at talagang masarap pasyalan ng buong mag-anak, lalo na ang mga bata at young at heart. Dahil na po kapag kuwari dadaan lang, galing ka sa school, tapos dadaan ka, makikita mo yan, di ba? Maganda naman po kasi po ngayon na lang po kami makakaranas na makanood ulit ng Belen. Lumutang ang pagkakaisa, pagiging malikhain at pagmamahal ng mga Tarlakenyo sa kani-kanilang paandar ng Belen ngayong taon. Ang tagumpay ng Belenismo ay nasa dedikasyon ng bawat Tarlakenyo na magkaisa sa pagmamalaki ng talento aming mga kababayan sa larangan ng sining paglikha ng magagandang Belen. Ang Belen na gawa ng AFP, bamboo-inspired na simbolo raw ng katangian ng bawat Pinoy na hindi nagpapatalo at sumusuko sa anumang laban sa buhay. Meron ding gawa sa recycled materials at iba pang disenyo at konsepto. Naging panauhing pandangal sa aktibidad si DND Secretary Gilberto Chidoro Jr. So sama-sama ho tayo. And ito po ay napakabuting pakay. Hindi lang po dito, ngunit sa karatig pa lalawigan natin ng Pampanga, parol naman. No? So ito, Belen, doon parol,
Sama-sama tayo, Pilipino ho tayo, pinakikita natin dito sa Tarlac ang kabutihan nitong lalawigan na to, ang heritage natin. Nagdagdag din ng ningning ang isa sa mga bagong henerasyon ng sangre na si Sparkle Star Faith Da Silva. Sa kabuuan, 53 belen mula sa iba't ibang mga bayan at pribadong sektor ang nakibahagi sa 16th Belenismo sa Tarlac. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawang motorcycle dealers sa Pangasinan ang pinagmulta ng tig 100,000 pesos dahil sa atrasadong pag-i-issue ng ORCR. Halos araw-araw daw na nakakatanggap ng reklamo kaugnay sa delayed o atrasadong pag-i-issue ng ORCR ng mga motorcycle dealer ang DTI Pangasinan. Ang iba, umaabot pa raw ng 3 buwan bago matanggap ang ORCR. Perwisyo tuloy ang dulot nito sa mga motorista na hindi magamit ang kanilang sasakyan na walang kaukulang dokumento. Ayon naman sa LTO, base sa batas, sa loob ng 7 araw na nabili ang motorsiklo, dapat ay nai-release na ang ORCR. Madalas daw na problema ng motorcycle dealers ang kakulangan ng dokumento na isinusumite sa LTO kaya hindi agad maiproseso ang ORCR. Isinasailalim naman sa seminar ang mga motorcycle dealers sa Pangasinan. Sa ibang balita, bagong slaughterhouse sa Calasiao, Pangasinan inaasahang bubuksan sa Abril 2024. Naritong report. 5 taon ding nagpapakatay sa slaughterhouse ng mga Aldan si Dali na may pwesto ng karne ng baboy sa pamilihang bayan ng Calasiao. Mas magastos daw ito dahil sa konsumo sa langi sa pagtransport ng karne mula mga Aldan patungo sa Calasiao. Para malapit-lapit din ng dito sa Calasiao na katayin ng baboy para hindi na bumiyahe. Ito umano ang isa sa masusolusyonan sa ipinatatayong slaughterhouse sa bayan. Sa ngayon, mahigit 50% nang tapos ang proyekto na sinimulang gawin noong Hunyo. Ang percentage accomplishment ng ating project po is 53.2%. Regional contract duration of April 2024 siya matatapos. Talagang malaking tulong yan na maibibigay dito sa ating bayan, lalo na sa mga kalapit na bayan na nagkakarde na dito na lang dadalhin sa bayan ng Calasiao. It will add revenue, it will add service para sa mga tao. Sa pagbubukas ng slaughterhouse, inaasahan na darami ang supply ng karne sa bayan. Mas mahihikayat din ang mga residente na mag-alaga ng baboy dahil hindi na kailangan pang magpakatay sa ibang bayan. Yung supplier, pag yun lang binigay, yun lang, wala na. Wala na kaming extra na baboy. Pag may anytime, makakapagkatay ka. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Matapos namang makumpirma ng otoridad na walang nakatanim na bomba sa loob ng Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan na binulabog ng bomb threat kahapon, nagbalik eskwela na ang mga estudyante ngayong araw. Isinilalim naman sa stress debriefing ang mga estudyante para maibsan ang kanilang pangamba sa kahalintulad na insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP upang matukoy kung sino ang nasa likod ng bomb threat. Dredging operation sa Mestizo River sa Kawayan, Ilocos Sur isasagawa ng lokal na pamahalaan. May ulat si Ivy Hernando. Magtatanghali na pero mangingisda pa lamang ang 73 anyos na si Wilson Ragamat sa Mestizo River na bahagi ng Kawayan, Ilocos Sur. Nasira kasi ng nagdaang bagyo noong Hulyo ang kanyang fish cages. Kaya sa mahuhuling isda siya umaasa kada araw. Kaya narigaw ma'am, tawag pang pakati nagtiran namin magbasan. Dito lang masapulang basi-basi sa ma'am, magunulan ma'am. Pansamantalang ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng fish cages sa Mestizo River mula sa Barangay Don Lorenzo hanggang Barangay Fuerte o sa malapit sa bukanan ng ilog. Ito'y upang bigyang daan ang nakatakdang dredging operation upang mapalalim at tuluyan ng malinisan ang ilog. Siguro,
last week of November o first week of December para mas maganda yung flow ng water at saka lumalim yung depth. Nagawa na namin yung zoning. So, yun na lang ang problema, yung depth of water. Nakapaloob sa zonification na dapat 2 metro ang pagitan ng mga itatayong fish cages. Isang fish cage lamang din ang papayagan sa kada pamilya. Imomonitor ang fish stocking sa bawat cage upang maiwasan ang posibleng insidente ng fish kill. 2 meters depth and 10 by 10 yung cage. Or 9 by 8, 8 by 8, yan pwede yun. 3,000 dapat, ma'am. Yes. Sang-ayon ng fish growers sa proyekto. Sa Enero na inaasahang makapag-aalaga ng mga isda sa ilog dahil 2 buwan ang inilaang panahon para sa dredging operation. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Hindi matatawarang musical treat ang hatid ng GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Cabarugis, Quirino. Tunghayan sa report. Jam-pack celebration at all-out na saya ang nangibabaw sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Cabarugis, Quirino. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Alay sa Masa 2023 ng provincial government. Back-to-back musical treat ang hatid ng All Out Sundays mainstays na sina Kapuso Pop Rocker, Anthony Rosaldo, Kapuso OST Princess, Hannah Priscillas, at Kapuso Power Diva, Jessica Villarubin. We're very happy and gusto kong bumalik dito. And happy naman ako na parang nag-enjoy naman sila sa performance namin. Ang warm talaga ng pag-welcome nila sa amin. Nakising along ang crowd sa bida ng GMA Afternoon Prime Series na The Missing Husband na si Kapuso actor Rocco Nasino. I think first time ko dito sa Quirino kaya nakakatuwa na makita mga kapuso natin dito na nakikipagsaya kasama namin. Nag-uumapaw na kilig ang sumalubong kay seasoned actor and Kapuso leading man Gabby Concepcion na bibida sa upcoming GMA Afternoon Prime Series na Stolen Life. Nasorpresa naman si Gabby nang batiin siya sa kanyang birthday. Marami ngayon pa lang nang nagpapasalamat na po kami sa pagtangkilik ninyo at suporta sa aming mga teleserye dito lang po sa GMA. Na-amaze ang mga Kapuso artist sa ganda ng mga tanawin sa Quirino. Si Kapuso Pop Rocker Anthony Rosaldo sinulit ang pamamasyal at sinubukan ang wakeboarding sa kanilang spring-fed wakeboarding park na isa sa mga pangunahing atraksyon sa probinsya. Super enjoy ako dito mga kapuso. Visit Quirino. You should come here because there's a lot to experience here. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.